anak ng Diyos na pinatawan, pinalaya, pinagpapala. Jesus set me I'm free. so glad. I'm so glad. Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus The set devil me had free. me bound, but Jesus. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm so glad. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. The Jesus devil set had me me bound, but free. Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. Singing I've glory, got joy like a hallelujah. river in Jesus my set heart. me free. I've got joy like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my I've got love like an soul. ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in I've my got joy like a soul. fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. In Jesus. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in Saan my pa? soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. In my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. Love of the Lord. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. In my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. Born in again. my soul. There's really been a change in me. Born again. There's really been a change in me. Yes, amen, amen, Change in amen. me. Born again, just like Jesus said. Hallelujah. Born again, all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. Lahat ng anak ng Diyos. I'm Born again, there's really been I a speak this to change in myself. me. I A speak change this to in my me. family. Born again, just like Jesus said. Born again, all because of Calvary. I'm glad, so glad. I'm glad, so glad that For the last I've time, been born born again, there's really been a again. change in my life. Born again, there's really been a change in me. A change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've
Jesus. Hallelujah. We shout victory, Panginoon, sa simula ng taon. We shout joy. We speak love, Lord God. We speak forgiveness. We speak blessing, Lord God. We speak hope. Thank you, Lord. You're the God of hope, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, what does it profit a man if he gains the world, yet forfeits his soul? O Diyos, thank you, Jesus. Higit ka, Panginoon, sa kanino pa man. It's easier said than done, Lord. But just, Lord, make a surgery in every heart. Na tunay, Panginoon, ikaw ang habulin namin, O Diyos. Hindi lamang ang pagpapala mo, Panginoon. Ikaw mismo, O Diyos, na nagbibigay, the maker, the creator of the universe, the lover of our soul, who died for us, O God. Jesus, be the center of this life this year, Lord God. Be the center of this church, Lord. More than all the riches and the gold and the blessing, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Let's sing this from our heart. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Yes, oh God. Oh, I'd rather have Jesus than worldly applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name, to His own, than to be the king of a vast domain, Lord Jesus, than to be yes, oh God, Jesus, of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world
all vast domain. I'd rather have you, Lord. than to be the king of a vast domain and be held in sin's sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Great is Thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning. New mercies, New I see, Lord. New life, I mercies see, Lord God. New blessing, I see, All Lord. that New healing, I see, oh God. New love, I see, Lord. that provided. Great is thy faithfulness, Lord, Pardon for unto sin and peace that me. endureth. Pardon for sin and peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today, strength for and bright hope for tomorrow, and bright hope for tomorrow. Blessings all mine, blessings all mine with 10,000. Amen. Amen. Great is Thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy Great is thy Yes, Lord. faithfulness. Great is thy faithfulness. Lord, unto me. Great is your faithfulness, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pwede ba natin palakpakan ang Diyos na tapat? A great God whose love never ends. And His love and His faithfulness endures from generation to generation. Pwede ba natin palakpakan uli? Ang Diyos na dakila, kamangha-mangha po ang kanyang mga gawa. Sabing ganon, according to Chinese zodiac sign, ngayon daw po is the year of the wooden snakes. Sabi nila, ngayon tayo naman, sasabihin natin, maniniwala ba tayo doon? Sasabihin naman ng iba sa atin, bakit hindi natin subukan? Wala namang mawawala. Ano? Wala bang mawawala? Sasabihin iba, wala, subok lang, baka sakali. Pero tandaan po ninyo, pagka naniwala po kayo doon, meron pong mawawala. Alin po? Mawawala po ang inyong pananampalataya. Bakit po? Kasi nakatingin kayo sa wooden snake na yan ang magpapala sa inyo. Kaya wrong. Huwag po tayo maniniwala. Hindi po year of the wooden snake. Pero ano? This year is the year of the Lord. The Lord of God's blessing, the Lord of God's favor in your lives. Tandaan po natin, hindi po nagbabago ang Diyos. Remember the things of the past. Bakit sabi nga doon, do not live in the past. But still, we just want to recollect yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. If you go back to the past,
Ako, marami na akong karanasan. Nalunod po ako sa San Rafael Dam. Tapos po, doon nandiyan na po sa Pelsos, sa Talyer, meron po doong overhead tank. Puno-puno ng tubig po yun. Tapos po, nandun po ako sa ilalim ng overhead tank. Umuulan eh. Sumilong ako doon. Ngayon, nung nandun po ako, habang nakasilong ako doon, after 3 seconds, bigla akong umalis. Alam niyo po ba nangyari? Pag alis ko ng 3 steps, biglang nag-collapse yung overhead tank. Biglang bumagsak na gano'n. Pagtingin ko gano'n, bumagsak. Pero niligtas po ako ng Panginoon. Pumutok po ang aking appendix. Habang nasa ospital ako, naglalakad ako, umiikot ang paningin kong gano'n. Nagdidelirium. Sabi sa akin ng doktor, naku, hindi ko maintindihan. Buti na buhay ka. Kasi pumutok appendix mo, lalasong. Nakarino naman nangyayari dyan, namamatay. Nalalason, ang lason, sepsis. And yet, hindi ko maunawaan, pero pinagpe-pray kita habang inooperahan ka, pero nakaligtas ka. Kaya, makikita natin, tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Why? Kasi pag alam ng Diyos, ng buhay na to ay mayroong purpose pa. At paglilingkod natin, God will always extend your life. Ganun pong kabuti ang ating Panginoon. Kaya my prayer always to God is that kung dumating rin lang, Panginoon, na ako'y maliligaw ng landas sa buhay ko ito, mabuti pa kunin mo na lang ako. Wala nang saysay. If my life has no purpose and I will not serve you and serve the world and live in hell, live in sin, then you better take me. It's better to die but with the Lord in your life. At least kasama ko ang Panginoon. Kaysa naligaw ako ng landas, mas mainam pang kasama natin ang ating Panginoon. Ganun pa man, God is faithful, although we are unfaithful. But still, the Lord is still faithful. And His love endures forever. Pwede natin palakpakan muli. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin sa kalangitan, magandang umaga po sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong kagandahang loob. Salamat po sa iyong mga pagpapala. Nakita namin, Panginoon, ang aming nakarang madilim na kahapon. At nakita namin kung paano mo kami niligtas. Kung paano mo kami iningatan. Kung paano ka, Panginoon, gumawa ng himala sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Great is your faithfulness. At alam po namin, ang iyong kadakilaan ay hindi namin matatawaran. Ang aming dalangin, Panginoon, ay panatiliin mong kami ay palaging nasa piling mo. Dagdagan mo pa ang aming pananampalataya. At sa aming panahon ng aming pagsubok, lalong higit dalangin namin na patnubayan mo po kami, Panginoon, upang sa ganon ay mapagtagumpay namin ang lahat ng mga susunod pa balakid sa aming buhay. But still we know, as you said, dahil kasama ka namin, we are more than conqueror through Christ who lives in us. We are victorious not because of us, but because who is the faithful God who lives in us. Salamat po, Lord. We ask you to bless your messenger today, that every word that shall come out in his mouth will be a blessing to every one of us. And we pray that you bless the Philippines, O God. And most especially, that your presence will always go with us. This we pray in Jesus' name, with thanksgiving in our hearts. Amen. Amen. Amen.
Praise the Lord. Palakpakan niya po natin si Lord. Amen. Hallelujah. Yung announcement, lagyan nyo ng sound para maganda lang. Unahin na daw natin announcement, di ba, bago po yung message. Okay po, sabihin mo sa katabi mo, Happy New Year. Happy New You. Amen. Dapat po every year, talagang meron tayong pag-asa. Amen po ba? Sino dito ang may pag-asa sa Panginoon? Dahil si Lord ay patuloy na kumikilos sa atin, gumagawa po siya, may mga pangako siya. Yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Diba? The promises of God. Amen. So, kung lilingunin natin ng 2025, marami tayong mga mapupulot na mga aral, diba, sa mga nakaraan, yung mga pagtsatsaga, yung mga pagtiis natin, yung mga tagumpay, yung mga provision ng Panginoon, nandiyan po. Kung noong nakaraang taon, marami tayong mga pinagdaan ng mga sufferings and hardships, merong ginagawa ang Panginoon, hindi po yun nasasayang po, sa ating buhay. May pagtuturo po ang ating Diyos sa bawat pangyayari ng ating buhay. So ngayon po, pag-usapan natin yung tungkol po sa promises ni God. Okay, sino excited sa promises ni Lord? Amen. Ang pangako ng Panginoon, dapat talaga natin yan, excited tayo. Bakit po? Kasi ang nangako sa atin, tsak na tutupad. Hindi tupad. Tutuparin niya, di ba? Yung kanya mga pangako. Kaya kailangan nating pinangahawakan. Ngayong taon ng 2026, sa Diyos tayo nakatingin at sa kanyang pangako. God's promises for 2026 and beyond. Ang Panginoon, ang kanyang pangako, hindi lang para sa taon na to, kundi para sa mga susunod pang mga taon. Amen, sa ating buhay. Amen? So, penging nga po ng controller. Okay, tayo po lahat ay tumayo and let us read the word of the Lord sa Joshua chapter 1, 3-9. Meron ba tayong controller? Okay, basahin po natin, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that I have given unto you, as I said unto Moses, from the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea, toward going down to the sun, shall be your coast. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not fail you, nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. 8. Next. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Tayo pa'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, na aming pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ilagay niyo po sa labi ko mga, Lord, mga salita, Panginoon, mga gusto mong sabihin, O God, para ma-encourage, Panginoon, ang bawat isa na nadi-discourage, O God. At tumingin sa iyo, Panginoon, at mag-increase ang pananampalataya namin, Panginoon. Ngayon, papasok na 2026 na hindi namin alam kung ano ang aming kaharapin, Panginoon. Pero Lord, dahil sinabi mong sasamahan mo kami, Lord, we will not be afraid, O God. Hallelujah. Thank you, Lord, for the Holy Spirit, O God, that is with us. He will, Lord God, reveal all truth, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Ito po aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen. Makapo na po tayo. Thank you. Okay po. So ito po, story na to, no? Story about the people of Israel, nung sila po ay tatawid na, papunta po sa land of promise, sa Canaan land. Galing po sila sa disyerto ng napakatagal, di ba, sa plain of Sinai, po, sa mga wilderness, sa loob po ng 40 years.
At dito po ay papatawid na po sila. At dito po, patayin na po si Moses. Si Moses na lingkod ng Panginoon. At sino na po yung namumuno sa kanila dito? Si Joshua. Ang mga pangalan Joshua, ibig sabihin po ay Savior. Tagapagligtas. Joshua. Meron ba yung mga Joshua? Na God is my salvation. Ibig sabihin po noon. So dito po nangako ang Panginoon dito. Handa na po ba kayo doon sa mga pangako ni Lord? Amen. Unang-unang pangako ng Panginoon. Drum roll. Sabi, dito kay Joshua, di ba? God will give you new territory. Sabi kasi niya kay Joshua, di ba galing nga sila sa ilang papasok sila sa lupang pangako. Po, ibibigay niya sa kanya, kay Joshua at sa mga Israelite people, ang bagong lupain. Sabihin niyo nga po, bagong lupain. Hindi na yung dati, di ba? So dito po ang year natin ngayon, ipinapangako ng Panginoon, year of new things. Sabihin niyo nga po, new things. Year of new strategy, new business, new connection. Sino gusto dito? New business. Diba? Sino dito gusto? New strategy. Mga strategy bibigay ni Lord. Bakit si Moses? Kasi Moses is the leadership of the past. Ibig sabihin may mga pamamaraan doon, mga strategy na kailangan ng iwan. Diba? So pagka tayo ay gusto natin ng new territories, meron kang iiwanan ng mga dati nating ginagawa para makahakbang tayo sa bago. Amen? Hindi po pwedeng gawin mo yung nakaraan at umasa ka ng mga bagong bagay ngayong 2026. Amen? Ang kailangan natin gawin ay hindi po maging ang buhay natin parang pareho lang ng dati. Yung parang maintenance, di ba? Mini-maintain mo lang, hindi gamot yun. Hindi gamot na maintenance, di ba? Ito parang sinasabi mo, business as usual, status quo, ay nakasanayan na namin to, ito lang gagawin namin. So huwag tayong mag-expect ng bago. Pagka po yung ginawa natin, yung business as usual lang. Hindi po yung mindset, yun ang pong problema. Ang pagka may gusto tayong mangyari ngayong 2026, halimbawa, gusto mong maging healthy, gusto mong pumayat. Sino dito gusto pumayat? Yan, healthy, new body, di ba? New you. Dahil dati, noong 2025, nagkasakit ka. Pero ngayon gusto mo ngayon, masigla ka, malakas ka, at yung mga hindi mo na masuot na mga damit mo, masusuot mo na. Diba? At saka magiging magaang yung pakiramdam mo. So ano po gagawin? Yung mga ginawa natin noong nakaraan, huwag mo lang gagawin. Kung dati, di ka man lang nag-exercise, kain tayo ng kain ng masasarap. 3 times a day, baka 6 times a day ka pa kumain. Yun po, aalisin na natin. Yun na yung dati. Amen? Ito, may bago ka nang gagawin. Kailangan mong lumabas sa comfort zone. Ano ba yung mga dati? Nakagawian na namin to Komportable na ako dito. Diba? So kung hindi po tayo aalis doon, syempre pag mag-exercise ka, babangon ka ng maaga. O gusto mo sa hapon, tapos gusto mo maglalakad-lakad ka, hindi yung nakaupo ka lang. Diba? Kaya tayo nagtumaba. Kasi hindi tayo kumikilos, di ba? Pwede namang kumain ng kanin, basta magtatrabaho. Amen. Yung mga magsasaka, tingnan niyo po. Lakas kumain ng kanin yun pero nagtatrabaho sila, batak yung mga katawan nila, malalaki yung mga muscle nila. So kailangan natin lumabas dun sa old comfort zone natin. Sabihin mo sa katabi mo, lumabas ka na sa comfort zone. Ayan. Diba? Kasi ala na yung dati. Kung gusto mo ngayong bago, kailangan mong may bago kang gagawin. Amen? Tapos, merong, sabi dito, new strategy, new business, new connection. Pagka po may business ka, syempre yung dating tanghali kang gigising, ala na yun. Maagang gigising. Amen po ba? Pagka po, sa umpisa lang naman mahirap. Kasi pag nakasanayan mong gumigising kang 10:00 ng tanghali,
Diba? Ay mahirap talaga. Pero pagka meron kang gustong mangyaring maganda sa buhay mo, gagawin mo yon. Amen po ba? Amen. Lalo na po, yung pong mga nagsisimula pa lang ng negosyo, ikaw pa yung tauhan sa business mo, wala ka pa tauhan. Kasi siyempre, ikaw, lahat, iyo pa yun. Kaya magsasakripisyo ka. At huwag kang gi-give up. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, pagka ikaw gumib up, walang mangyayari sa'yo. Amen. Talagang ganon sa umpisa. Mahirap. Amen. Amen po ba? Kahit sa panliligaw yan, sa umpisa mahirap. Tama ba? Huwag kang gi-give up. Pag walang tiyaga, walang nilaga. Amen. Praise God. Bulalo. Okay. Sabi dito, magkakaroon ka ng mga bagong, gusto mo ba may mga bago kang bansa na makikita ngayon? Sabi ko sa anak ko, anak, saan ba gusto pumunta ngayong 2026, di ba? Kasi, imposible ba yun? Wala nang pera eh. Hindi po ngayon, may mga piso pair ngayon, di ba? May piso fair. Mangarap ka lang. Huwag kang maging stagnant. Amen. Marami ngayong pamamaraan. At kung gusto mo yun, hindi yun pagkakait yun ng Panginoon sa'yo. Anak ka niya. Amen po ba? Yan. At sabi din po sa Isaiah, babalik ko na lang dyan. Isaiah 43:18-19, forget the former things. Ano ba yun? Yung former, yung mga dati. Do not dwell on the past. Amen. See, I am doing a new thing. Now it spring out. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Ano po ito? No, kalimutan mo na daw yung nakaraan. Sabihin mo sa katabi mo, kalimutan mo na yung nakaraan. Kalimutan mo na yung pagkalugi mo. Kalimutan mo na yung pagkatalo mo kung ikaw yung mga bagay na nangyari nung nakaraan. Napagtatalo ka kasi nagsugal ka sa scatter. Scatter. Naririnig ko lang yun. Ano, yung mga bagay na yan, kalimutan mo na, tanggalin mo na. Kasi paano kang uunlad kung gagawin mo pa rin yun dati? O kaya, patuloy mong hinahabol-habol yung nalugi mo. Sa sugal po, wala pong panalo doon. Talo lalo. Talo lagi. Amen ba? Kasi si Lord hindi siya sumusugal. Ang Panginoon sigurado, ang mga inuutos niya sa atin. Yung sugal, magbabakasakali ka. Wala yung faith doon, di ba? Sa Panginoon tayo tumingin at sa Kanya tayo sumunod. Amen po ba? Sabi, do not dwell on the past. Amen. May mga tatanggalin sa atin mga bagay na ginagawa natin noong nakaraan. Minsan nga, may mga tao pang tatanggalin, di ba, sa iyong buhay para ikaw ay mas lalong magpatuloy. Tapos sabi niya dito, tingnan mo, ang kailangan natin, vision. Kaya ako nagpe-pray, Lord, bigyan mo akong vision. Meron akong ginagawang bagong bagay, sabi ni Lord. Po, nawa ay makita natin. Kasi pagka puro negative ang nakikita po natin, hindi natin makita ang ginagawa ni Lord na maganda. Kailangan tayo ay gumagawa ayon sa, in tune tayo sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Sabi, hindi mo ba yan nakikita? Sabi niya, gumagawa daw siya ng landas sa ilang. Ano ba yung ilang? Yung parang dry, parang dead end, parang puro kabiguan, di ba? Gumagawa daw siya ng streams in the desert, in the wasteland. Gagawa po siya ng patubigan, ibig sabihin, merong life that will flow. There will be abundance. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Hindi tayo prosperity gospel kasi pagka puro blessing, hindi ba sabi ni Lord, God bless you? Hindi naman sinabi ni Lord, God curse you, di ba? Ang gusto ni Lord sa iyo, pagpapala ay sa buhay mo. Amen po ba? Kaya i-receive mo lang yon, tanggapin mo na may pananampalataya. Tingnan mo, may ginagawa ang Panginoon. Pag nakikita mo lang po, puro kahirapan, puro negative na mga balita. No, pag ganito na lang ba kami? Huwag po tayong papayag nun kasi ito yung gusto ni Lord. Merong ginagawa siyang maganda sa buhay mo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen.
Balik. Ay, bumalik. Ayan. Yan, sabi, new countries to see, new house, and new cars. Hindi ito wala pang bahay. Wala, gusto mo magkakaroon ng kotse. Masama ba yun? Hindi masama yun. Amen. Kaya lang, saan ba gagamitin? Gamitin mo yung para sa Panginoon. Amen. Sa pagwiwin ng mga kaluluwa. Yan ang, alam mo, yan ang strategy niya para sa'yo. Bibigyan ka niya ng bagong kotse. Kasi ang strategy, manunundo ka ng mga bagong kaluluwa para sa Kanya. New souls to be won, new cell group, new cell leaders, and a new church to build. Amen. Bakit po si Joshua, gusto ni Lord, i-take over niya yung buong Canaan land? Ano po? Para po iyon ay lugar daw po iyon ng pagpapala ng Panginoon. That is the territory na gusto ni Lord. Ang Panginoon natin, sinugo niya tayo dito sa mundo bilang kanyang mga anak to take over. Ano po? Para sakupin ang ating buong mundo ng kaharian ng langit. Amen po ba? At sino pong gagawa nun? Ikaw at ako. Amen po ba? Kaya wag po tayong panghihinaan ng loob. Amen? Minsan pagkatintinan natin, ako po, pag tumitingin ako sa physical, halimbawa, nakita ko, uy, New Year, alas 9 na, wala pang tao. Ano kaya nangyari? Di ba? Nanlamig. O may hangover pa sa bakasyon. Parang New Year, parang gusto mo, maaga ka sa church, di ba? Ang New Year, parang gusto mo, kung nakalimutan mo nang mag-pray nung nakaraang taon, ngayon, start ka uli. Nakalimutan mo na magbasa ng Biblia, mag-start ka uli. Amen po ba? Sa pagbabasa ng Biblia. Sino po dito nakakompleto ng Bible? Genesis to Revelation. Ha? Ngayong taon na to, ako pinilit ko talaga makatapos, di ba? Siyempre parang kung lilinginin mo yung pinaka-basic na inuutos sa akin ni Lord na yun, nagawa ko ba? Yung magbasa ng Biblia araw-araw, di ba, sa last year ng 2025. Ngayon, simulan uli natin ang pagbabasa ng Biblia. Amen po ba? Mag-download po kayo ng app ng Bible. Tapos meron doon mga, ang tawag doon, parang plan. Year plan. Tapos daily. O meron ako pinapadala sa inyo ng mga, tawag doon, yung mga Bible reading guide, di ba? Sundin po natin yun para matapos natin yung buong Bible. Huwag tayong manatili. Ay, ngayong 2026, magbabasa na ako. Simula ako ng Genesis. Pagkatapos po natapos sa Genesis, hindi na nakatapos. Hindi na nakausad. O isang taon na naman, Genesis na naman uli. Kaya kailangan po magkaroon tayo ng goal matapos natin. Diba? Itong Biblia. Kasi po, iyan ay isa sa mga pinapagawa sa atin ni Lord. Amen po ba? At kung nangangarap tayo na mas lalong lumago tayo sa spiritually, yung lang po, wala pong shortcut. Ano po, ang kailangan natin, basahin natin ang salita ng Diyos. Amen po. Mamaya, papaliwalag ko pa yan. Amen. Amen. Alam niyo, ang mga pangako ng Lord ay conditional. May mga pangakong hindi conditional. May mga pangakong conditional. At dito, sinabi po niya kay Joshua, sabi niya, lahat ng tatapakan ng mga paa mo, ibibigay ko sa'yo. So, kailangan pala hakbangan. Pagka po gusto natin ng new souls, di ba, kailangan natin lumabas para po mag-win ng mga kaluluwa. Amen po ba? Kung gusto natin na mag-raise up ng maraming mga believers at maisulong ang kaharian ng Diyos, kailangan natin kumilos. Amen po ba? Kailangan natin ng action. Sabihin mo, action. Pati yung pag bininegosyo, hindi po pwede yung, ay gusto ko magkaroon ng negosyo. Tapos hindi ka naman uma-action. Kailangan natin ng action. Although si Lord ang nag-guide sa atin, pero tayo po ang gumagawa. Amen po ba? Amen. Si Jesus, ano bang strategy? Sabi dito sa Mark 1, chapter 35 to 38. Very early in the morning, while it's still dark. Ano daw po? Very early, madaling araw. Maaga si Jesus gumigising. Ano po? Very early in the morning, while it's still dark, madilim-dilim pa, Jesus got up
Hindi po siya yung, tayo po, di ba, gigising ako po, magpapa-alarm ako, 5:00, nag-alarm na. Pagkatapos pinatay. Pagkatapos natulog uli. Naghilik pa, di ba? Malamig eh. Di ba, madaling araw, masarap pang matulog. Pero hindi, si Jesus dito, bumangon. Sabihin nyo nga, bumangon. Kailangan pag nagising, babangon. Amen. And he left the house, lumabas sa bahay. Ano po? Para kasi baka matetempt pa siya dun eh. Baka matetempt pa si Jesus. Tayo po, pagka sa umaga, pag hindi ka po umalis ng kama, di ba? At sabi mo, pepray na lang ako dito, magbabasa akong Bible. Mamaya-maya makakatulog ka na. Amen? So si Jesus meron tinuturo sa atin dito. Siya bumangon at iniwan ng kama. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, iwan mo yung kama. Ha? Sino ba yung narinigan ko? Ang ginagawa daw niya, pag gumising daw siya, yung kama daw niya, binabaliktad niya. Para siguradong hindi na siya babalik. No, hindi siya babalik doon sa kama. Kasi nag-i-invite eh. Tokso yun eh, di ba? Parang hindi ka pa masyadong gising na gising eh. Yun. So si Jesus sabi, He went off to a solitary place where He prayed. Nagpunta sa isang lugar para nanalangin. Sabihin mo nga, nanalangin. So yun pala yung susi ni Jesus sa tagumpay niya. No? Simon, his companion, went to look for Him. Hinanap siya ni Simon at lahat ng mga kasama niya. No? And they found Him. They exclaimed, everyone is looking for you. Mataling araw pa lang, hinahanap na si Jesus. Di ba? Naghahanap na, alam nyo ba, kung hindi mo gagawin to, marami talagang maghahanap sa'yo. Andiyan, mga gawain sa bahay, hindi ka na patuloy makapag-pray, di ba? Si Jesus, so, madaling araw pa lang, dami na naghahanap kasi gusto nilang gumaling, di ba? Trabaho agad ang naghahanap kay Jesus. Pero si Lord, alam niya yung strategy. Sino uunahin niya? Si Lord. Mananalangin. Di ba? Si Jesus na yon. Alam niya yung strategy para sa tagumpay. Ay, mag-devotion ka muna. Sabihin mo sa katabi mo, mag-devotion ka muna. Bago tayo humarap sa mga trabaho. Ano po? Hahanapin ka talaga ng trabaho. Si Jesus hinahanap ng mga trabaho ng mga tao. Papagalingin. Papakainin. Diba? Pero hindi magagawa lahat ni Lord ito kung hindi siya muna magpe-pray. Amen? Sabi ni Jesus sa 38, Jesus replied, let us go somewhere else. Eh si Jesus pala, may nare-receive kay Lord na mga ibang gagawin. Hindi pala lang para doon sa mga tao na yon. Meron pala siyang pupuntahan pang iba. So kailangan natin nakikinig sa banal na spirito. Amen po ba? Kaya nga napakahalaga ng devotion sa umaga. Amen? Kasi makikipag-usap ka kay Lord eh. Although, okay lang. Sino dito gumawa ng daily schedule? Gumawa kayo ng daily schedule. Although meron tayong daily routine, pero si Lord, pagka nangusap na masisirain mo yung iyong routine, kailangan mo sumunod sa tinig ng banal na spirito. Amen po ba? Amen. Sabi niya dito, let us go somewhere else. May pupuntahan sila iba. To the nearby villages so I can preach there also. That is why I have come. So he traveled throughout Galilee, preaching in synagogue and driving out demons. Amen. So minsan, meron na tayong ginagawa, routine, pero kailangan maiba. Dahil makinig ka sa tinig ng banal na spirito. So this year, meron po tayong mga gagawing mga ibang bagay. Hindi lang po yung nakaraang ginawa natin. Oo, yes, nagsi-cell group po tayo. Pero baka ngayon, gusto naman ni Lord, ikaw naman ng cell group leader na mag-open, di ba, ng mga bago na gawain para sa Panginoon, nalalago. Amen po ba? Nakita ko talaga ang buhay talaga ng church cell group. Amen. Tingnan niyo po yung mga nandito, konti lang dito yung hindi nakaka-attend ng cell group. At sino yung mga hindi nakaka-attend ng cell group? Sino po yung lulubog lilitaw? Yung mga hindi nakaka-attend ng cell group. Tama po? Pero yung mga nakaka-attend ng cell group, almost every week, nandito sila. Kasi naaalagaan doon sa cell group. Amen po ba? Kaya po,
magbubukas tayo ng maraming mga cell group. Amen po, yun ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sabi ko, Lord, give me vision. Let me lead these people. Ano po itong church? Minsan, pag may nakikita ko, ano nangyari, bakit nagkaganito, pang sinisisi ko yung sarili ko. Kasi ako yung leader dito sa church. Nagawa ko ba yun? Hindi ko yata nagawa yun, naalagaan mabuti yung mga members, di po ba? Pero kasi hindi ko magagawa lahat yun sa dami nyo. Kailangan natin ng mga delegated authorities. At yun yung mga cell leaders. Amen po ba? Tayong lahat ay isang katawan ni Kristo. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay isang leader. Kasi hindi tayo naniniwala, leader tayo, di ba? Ay, ako ba, gagamitin ako ni Lord? Kasi tayo ay gagamitin ng Panginoon. Lahat ng mga kahinaan mo, na mapapagtagumpayan mo, God will use you. Kaya dito binibiyang lagi natin ng opportunity. Kasi wala naman talagang perfect. Amen po ba? Na maglilingkod, grasya lang ng Diyos yun. Nakakatayo tayo. Kahit po ako, mayroon ako mga kahinaan. Hindi tayo perfecto. Kailan po natin maglilingkod kay Lord? Kung perfecto na tayo, hindi mangyayari yun, di ba? Hindi tayo mangyayari na talagang perfect tayo. Pero kailangan natin, ito lang ang kailangan niyang gawin natin. Mag-ano tayo kay Lord? Tumingin tayo sa Panginoon lagi. Amen. Meron tayong mga kapalpakan, pero pinatatawad tayo ni Lord sa lahat ng yan. Si Satan, ayaw kanyang maging productive. Lagi niya ipinapaalala sa'yo, makasalanan ka. Tayo po hindi na makasalanan. You are a child of God. Before you are a sinner. But today, hindi na. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay anak ng Diyos. Amen. At ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Wala nang iba, ikaw yon. Amen. So sabi niya dito, nag-travel sila sa Galilee at nag-preach sa mga synagogue, nangaral, at nagpalayas sa mga demonyo. Amen. So ito pala yung strategy ngayon ni Lord. Maraming mga tao, bandage ng demon. Demonyo ng kasalanan, di ba? Demons ng bisyo, mga demonyo ng anger, demons ng sakit, diba? Yung mga demons yan eh. At ang ginagawa nila Jesus, nagpapalayas ng mga demonyo. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka ba? Magpalayas sa mga demonyo. Amen? Kasi sa umpisa pa lang, sa umaga, present mo na kay Lord yung katawan mo. Lord, kung meron pa din na natitirang hindi sa'yo, kunin mo na lahat, linisin mo ko para pagharap mo sa mga demonyo, may authority tayo. Amen po ba? Para palayasin sila. At ano yung authority na yon? Authority ni Jesus Christ, sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Praise God. So yun ang gusto natin makita ngayon dito sa church, na maraming mga demonyong lumalayas. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Ay, hindi yan demonyo. Amen, hindi yan. No? Yang katabi mo na yan, magpapalayas ng mga demonyo yan. Amen? Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Praise the Lord. Next slide. Pangalawa, ito na yung pangalawang pangako. Sabi dito, no one can stand against you. Ha? No one can stand against you. Pansinin niyo yan. Hindi sinabi niya na no one will stand against you. Meron. Pero kahit na merong nakikipaglaban at umu-oppose sa'yo, hindi sila mananaig sa'yo. Amen ba? No one can stand against you. Sabi dito, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not fail you, nor forsake you. Yan ang pangako ng Panginoon. Amen. Kahit na merong labanan, merong mga opposition, si Satan ayaw kang umunlad. Si Satan ayaw kanyang yumaman. Kahit isang singko, ayaw nang dumapo sa kamay mo. Amen. Bakit? Kasi ikaw, pagka pinagpala ni Lord, gagamitin mo yan sa kapurihan ng Panginoon. Amen ba? Pero this year, ay pagpapalain ka talaga ni Lord. Pero hahadlangan ka ni Satan. Amen. Bakit sinabi ni Lord na walang makakatalo sa'yo?
una-una, si Lord, mahal na mahal ka. Naniniwala ka ba doon? Mahal na mahal ka? God really, really loves you. No? Mahal na mahal ka ni Lord. Sino yung nung January 1 nagbulay-bulay ka sa pag-ibig ng Diyos sa'yo? Nagbasa ka uli, di ba? Nagsimula ka uli, January. Genesis. Tapos nung nabasa mo doon, kinreate ni Lord. Binabasa ko po yung Genesis. Tapos nandun ako pumunta na sila sa Noah, sumakay sa ark. Tapos, 1 taon pala sila nandun. 1 taon silang nandun sa loob ng arko. Biruin mo yung 1 taon na nandun ka sa loob. Baka nadi-discourage na si Noah doon. Nakalimutan na yata kami ni Lord dito Diba? At nung nandun siya sa loob, di ba, parang nalimitahan ka, nasa loob ka lang ng arko, ilan lang bang metro yung arko na yun. Para kang nakulong sa loob ng 1 taon. At tapos si Noah, nung naiinip na siguro, pinalipad niya yung kalapate. Nagpapalipad ng mga ibon. Pero nung sabi ng Lord, after tapos na yung talagang takdang oras, sabi ni Lord, Noah, lumabas na kayo. No? Talaga si Lord ay may takdang panahon lang. Kahit na magpalipad ka pa ng mga ibon, tinetesting niya, meron kaya? Bumaba na kaya yung tubig? Meron na kayang land na pwede naming lakaran? No, nung huling-huling pinalipad niya yung ibon, hindi na bumalik yung kalapate. Wala. Meron na. Kasi nandun na yung mga puno, bumaba na uli yung tubig. So, nung binubulay-bulay ko yung Lord, kasi mga dinaanan namin, Panginoon, may time lang pala yun. Hindi puro ganun, di ba? Umiiyak ako sa Lord, Panginoon. At sabi doon, God remembered Noah. Naaalala ka niya habang nandun ka sa ganong sitwasyon. Naaalala ka ng Lord, hindi ka niya iniiwanan. Amen. Umiyak ako na umiyak. Kasi itong aking shoulder, hanggang ganito pa lang hindi ko pa rin maitaas Sabi ko, Lord, 2 buwan na to. Sabi ng mga binabasa kong mga comment doon sa mga group. Sa kanila, 4 na buwan, 6 na buwan, hanggang 1 taon. Tagal pala yun. Matagal, at least, every day of progress, ipinagpapasalamat ko sa Lord. Di ba, nakapaghugas na ako ng plato. Kanina nga, nag-toothbrush na ako Gamit ko na itong right na kamay ko. Kasi right-handed talaga ako. Hirap na hirap pa pag mag-toothbrush ka ng kaliwa. At nakakasubo na rin ako. Na-reach out ko na yung bibig ko. Dati hindi di ba? So, every progress, naging nangyayari sa buhay natin, may ginagawa ang Panginoon. Amen ba? Hindi siya nagpapabaya. Kaya kailangan natin ng patience. Amen? Habang nasa loob ng arko si Noah, di ba? Siguro inaano niya na, Panginoon, binuhay mo kami, nandito kami. Nag-provide ka ng pangailangan namin. Baka lang itlog na yung yung mga manok doon, dumami na kasi 1 taon na. 40 days lang, di ba? Yung mga manok, mangingitlog na yun. Dumami yung mga alaga nila doon sa loob ng arko. At baka lagi na nakikita, kumukunti na yung namin, wala na kaming supply ng bigas, yung mga ganon. Pero si Lord naaalala ka. Amen po ba? Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Because He really, really loves you unconditionally. Kahit meron pa tayong mga pag-aalinlangan, mahal ka pa rin ni Lord. Kasi naalam ng Panginoon yun. Ang sabi dito sa Romans chapter 5 verse 8, ito po yung patunay ng pag-ibig ni Lord. Sabi dyan, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay tayo ay makasalanan pa. Namatay sa atin. Nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So, si Jesus, pinakita dito yung pagmamahal niya sa atin kasi makasalanan pa tayo noon. Namatay na siya para sa atin. Diba? Yan, ganyan tayo kamahal ni Lord. Tapos sabi dito sa Romans 8:31-32, ano nga bang masasabi natin sa mga bagay na ito? Yamang ang Diyos ang kakampi natin. Sino ang tatayong laban sa atin? Diba? Sino makakalaban sa'yo? Kakampi mo nga si Lord.
Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi pinagkaloob niya siya para sa ating lahat. Paano ang hindi niya ipagkakaloob ng walang bayad sa atin ang lahat ng bagay? Amen? So kung hindi daw niya pinagkaliit ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesus Christ ang pinakamahalaga sa langit, di ba? Sa kaisa-isang anak, hindi niya yung pinagkait. Parang ganito, halimbawa meron ako 1 billion. Gano'n ba kadami yung 1 billion? Ayun, napapanood natin sa mga news, di ba? 51 billion, di ba? So kung meron akong 51 billion, ilan kayo nandito? Meron ba tayong mga 100? O, halimbawa, 100. Bibigyan, sa yung 1 billion, i-divide ko sa 100. Pamimigay ko, ganun. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng tigta 3 milyon. So, ilan yun? 300 million. May sobra pa ako. May sobra pa. So, binigay ko na sa inyo, tigta 3 milyon. Tatanggapin nyo ba? Ayaw niyong tanggapin. Pero binigyan ko ng 3 milyon. Tapos, sabi ni Pastora Tina, Pastora, binigyan mo na sila ng tigta 3 milyon. Pwede bang bigyan mo sila ng tigi-tigisang e-bike? Magkano ba e-bike? Oh, may 100K. Mura pa lang din yun, di ba? Parang 1 milyon na lang yun. Sasabihin ko, uy, binigyan ko na sila ng tigta 3 milyon. Bibigyan ko ba sila ng e-bike? No? Pero ano sabi ni Lord dito? Ibinigay na nga niya yung lahat. Si Jesus Christ, ibinigay niya. Hindi daw ba niya maibibigay lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Amen? Ibibigay pa niya yon. Pero pag ako yon, binigyan ko na sila ng 3 milyon, bibigyan ko pa ng e-bike. Para sa akin yon, pero kay Lord, hindi. Sky is the limit sa Panginoon. Amen ba? Ipagkakaloob niya daw sa atin ang lahat ng bagay. Kaya kasama din dito, walang pwedeng, sabi, if God is for us, ang Diyos kakampi natin, sino ang tatayong laban sa atin? Hindi pwedeng may tumayo laban sa'yo. Amen? At alam nyo, kahapon habang nakikinig ako ng mga preaching, meron akong nakita na isang preaching about yung ninakaw ni Satan, ibabalik sa'yo ng 7 beses. Naniniwala ba kayo? Ha? Kasi mahal na mahal ka ni Lord. Tapos pangalawa, gusto ng Panginoon. Pakibaba nga. Ayaw. Ayan. Sabi, dito, merong laban. Dito na ba yung susunod? Yung pangalawa, letter B. Ayan. God really wants to bless you. Gustong-gusto ni Lord na ikaw ay pagpalain. Amen. Meron tayong kaaway. Merong nagnanakaw ng blessing mo. Kaya pala, may blessing ka, tas nawawala. Meron kasi tayong kaaway. Huwag mong i-blame si God. Kasi hindi kay Lord galing yun. Ang galing sa Panginoon ay puro magagandang bagay. Amen? Kasi si Lord ay Diyos ng mabuti. At siya ay forever good. Amen? Kaya yung walang bagay na pangit na galing sa Kanya. Yung mga sakit karamdaman, di galing kay Lord yan. Mga pagkalugi. Ano sabi sa John 10:10? Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Pero ito pala, sino pa yung magnanakaw dyan? Si Satan, di ba? Ano po sabi dito sa Kawikaan 6:31? Ang bayad ay makapito kung siya ay mahuli. Sino mahuhuli? Yung magnanakaw. Di ba? Ang lahat niyang pag-aari ay kulang pang panghalili. Kailangan daw ibalik ni Satan. Alam natin kung sino yung nagnanakaw. Si Satanas. Amen po ba? Siya yung magnanakaw na pumarito. Pero pag nahuli na siya, ay kailangan daw niyang magbayad ng makapito. 7 times. Amen? 7-fold. Ang ibabalik, ang lahat ng pag-aari, kulang pang panghalili. Amen? So, ibabalik ni Lord yun. Sabihin nyo nga, Satanas, ibalik mo ang lahat ng ninakaw mo sa akin. 7 times. Amen? Kaya kung ninakawan ka ng 1 milyon, ilan ang ibabalik?
7 million. Amen? Okay lang ba yon? Bakit 7? Kasi kay Lord, yun ang perfect number. 7 times is full restitution. Ano po? Yun ang tamang kabayaran. Ano kay Lord? Di ba sa atin ganon? O, pag dinimanda mo, yung sinisingil mo, meron pang danyos yun. Kasama yun doon. Yun ang sinasabi ng Panginoon dito. Kaya, i-command mo at sabihin mo sa Panginoon, Lord, let those thieves repay me 7 times. Amen? Amen po ba? Kaya po, kailangan wag tayo mananahimik. Pag hindi tayo nananahimik, pag tayo po nananahimik, pinapabayaan na lang natin. Ninakaw nila. Sabihin mo na ibalik nila. We have power in our tongue. Amen? Yung ating dila, makapangyarihan. Pagka po inutusan natin yan, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya wag mo susisihin si Lord. Hindi si Lord ang, Lord, ba't mo naman ang pinahintulutan ng ganun? Kanina may binabasa ako nasunugan daw Lord, akala ko ba ngayong taon na to, papaldo ko. Bakit niyo pinabayaan magkaganito? Papaldo daw Uso yung paldo, di ba? Papaldo kami, sabi ganun. Buti nga, hindi nga nadama yung bahay niya. Pero nagreklamo pa siya. No, ang mga tao mahilig magreklamo kaysa magpasalamat. Utusan mo si Satanas, ibalik ang mga ninakaw sa'yo. Amen. Merong labanan, pero pangako ni Lord, di ka matatalo ng kalaban. Walang atrasan. Sabihin mo sa katabi mo, walang atrasan. Walang ayawan. Sa huli, panalo tayo. Si Satanas, talunan na yan. At ang kahuli-hulihan niya, iuhulog siya sa dagat-dagatang apoy. Amen? Yan ang kahuli-hulihan. Kaya wag tayong patatalo sa kanya. Umasa tayo uli. Manampalataya tayo uli. Amen? Dati-dati, nagdadala ka ng kaluluwa. Ano nangyari? Nagka-gout. Nagka-gout na po. O kahit magka-gout ka pa, huwag kang titigil. Amen po ba? Hanggang sa dumating ang Panginoon. So, meron ang Diyos nandiyan who is good all the time and the devil who is bad all the time. Amen? Kailangan mong i-discern saan ang gagaling. Di ba? Sa Diyos ba yan o sa Panginoon? Amen po ba? At ano po sabi ni Lord doon sa verse 6, 7, tsaka 9. Paulit-ulit niya itong sinabi. Basahin nga po natin. 1, 2, 3, go. Magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob. Sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Verse 9. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Inulit-ulit po niya yan. Di ba? Kasi yun ang gusto niya. Stand your ground. Ibig sabihin, huwag kang matinag. Amen. Dahil nakasama mo si Lord, be strong and courageous. At mag-expect ka uli. Para kasi tayo nawala na ng pag-asa, hindi ka na nag-expect sa magandang mangyayari. May plano pa si Lord sa buhay mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, may plano pa si Lord sa buhay mo. Hindi ka pa niya kukunin. Amen. May plano pa siyang ikaw ay gamitin at maging pagpapala. Sabi pa nga ng ibang banal na kasulatan, ang Israel daw, pagpapalain. Sino ang Israel ngayon? Tayo yun. Pagpapalain niya ang Israel, nakaiinggitan daw ng mga bansa. So, ganoon pala ang gusto ni Lord. Pagpalain ka at mainggit yung mga taong hindi na nakakakilala sa Lord para makita nila na ikaw, na anak ng Diyos, naglilingkod sa Lord, inuuna si Lord, pinagpapala. At sa ganon, sila din makakakilala sa Panginoon. Amen. Yun ang gusto niya, yung mainggit sila na, binibless siya. Sana ako rin. Yung parang ganon. Hindi, tayo, binibless siya. Hindi naman siya naglilingkod. Kay Lord. Di ba, minsan ganyan natin, bakit sila pinagpapala, hindi naman naglilingkod kay Lord. Pero ito yung time ngayon, 2026, that God will really bless you. Amen.
na kainggitan ka ng iba. Bakit nakita niyo yung pamilya mo, masaya? O bakit sila, kahit na simple lang pumuhay, masaya sila. Tayo, maraming pera, malungkot tayo. Magulong buhay natin. Di ba yung mga ganon? Kasi hindi lang pera kasi. Ang blessing ni Lord, yung maayos sa pamumuhay, magandang mga anak mo ay naglilingkod kay Lord. Di ba? Masaya kayong mag-asawa. Harmonious. Amen. And masaya, joyful in the presence of the Lord. Amen. So, yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya sabihin mo, lakasan mo, loob mo, sabihin mo sa katabi mo. Huwag kang matatakot. Maging matapang ka. Amen. Yung mga utang na yan, mababayaran din yan. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, yung utang na yan, mababayaran yan. Mabayaran ni Lord yan. Amen. Yes, God. Kasi pagka tayo ay na-stress, magkakasakit ka pa. Yun lagi sinasabi ng tatay ko, huwag ka mai-stress. Magkakasakit ka pa. Kasi siya rin nagkaganon. Naksidente yung aming truck. Namatay ang driver. Namatay ang pahinante. Putol yata paa. Tapos yung truck wasak. Di ba? Katatapos-tapos pa lang namin nag-pray doon sa, hawakan nyo ang screen ng TV. Na gano'n kami. Tapos biglang dumating yung magbibigay ng news na gano'n, nagkaganon. So siya daw, hindi siya nakakatulog. Pero dumating daw yung panahon, sabi ng tatay ko, isinurrender ko lahat sa Diyos. Nakatulog siya ng mahimbing. Hindi pumupunta dito sa church, pero nanampalataya sa Panginoon. Kailangan mo lang isurrender lahat. Huwag ka na ma-stress. Amen. Kasi si Lord ang gagawa ng lahat ng yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ang pangatlo, na pangako, amen. Gusto niyo pa po ba? Pangatlo. Ito yung pangatlo, you will be prosperous and successful. Amen. Ikaw ay uunlad at magtatagumpay. Amen. Ito yung sinabi po ni Lord kay Joshua. Sabi sa Joshua chapter 1, verse 8, kabisado natin to, di ba? 1, 2, 3, go. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Matagumpay, successful. Ang sabi dito ay ang gusto ni Lord, ikaw ay maging mayaman. Amen? Nung nakaraang linggo, di ba, identity in Christ, di ba? Ang ating topic. Yung identity mo na yon bilang anak ng Diyos, ikaw ang may-ari ng lahat. Ikaw ay bilyonaryo. Sabihin mo nga sa katabi mo, bilyonaryo ka. Baka nga trilyon pa. Kasi ang may-ari ng lahat ng ito, ang ating Diyos, Ama. At ikaw ang kanyang anak. At hindi lang ngayong taon na 2026 ang gusto ni Lord na ikaw ay maging prosperous and successful. Sa mga susunod na mga taon pa, gusto niya yon. Amen po ba? Ano ba sabi niya sa Jeremiah 29:11? I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Gusto niya tayo ang umunlad. God wants to bless you and not to curse you. Hindi po sumpa. Kinuha nga niya lahat ng sumpa. Nung siya po ay napako sa krus ng Kalbaryo, lahat ng sumpa po na yan, naghirap siya para tayo maman. Siya po ang nasugatan para tayo gumaling. Amen? At kung gusto natin talaga ng success, ano po sa buhay na to, ano po ang sinabi niya doon na condition? Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Ang aklat na yun, ano yun sinasabi niya? Sa kanila kasi yung panahon na yun, yung Torah pa lang yun, yung Pentateuch, yung 5 aklat. Ngayon, nandun na, buo na, Bible, di ba? Old Testament, New Testament. Huwag daw natin kakaligtaang basahin yun. At pagbulay-bulayan, araw at gabi, sabi po doon, ano ba yung pagbulay-bulayan? Or sa English po, meditate. Ang ibig sabihin ng meditate is speaking aloud repeatedly. Yan pala yung meditate. Sa mga Hudyo kasi, ang pagme-meditate, ganyan. Halos minimemorize na po nila ang mga nakasulat. Kaya po yung mga bata pa lang,
from 6 years old, ano po, hanggang 12, hanggang 15 years old, kabisado na po yung buong Torah. 5 books ni Moses, kabisado po nila yon. Yun ang unang-unang tinuturo sa mga Hudyo. Tingnan yung mga Hudyo ngayon, sila po yung mayayaman. Sila po yung mga bankers, sila po yung mga may-ari ng mga malalaking company, at mga sikat, di ba, na mga movie producers. Sila po yung maraming mga kumpanyang malalaki, di ba, mga talagang sikat. Ano po? At sila po yung matatalino, walang nakakagapi sa kanila. Bakit? Yun po yung kanilang ginagawa. Meditating the Word of God, speaking aloud repeatedly. Kaya kung tayo po nagbabasa, ilakas mo. Sabi ko sa asawa ko, Jonah, gumising ka na. Magbabasa ako ng Bible, makinig ka. Kasi ayaw niya magbabasa siya ng mga Facebook. Makinig ka. Diba? Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. So nagbabasa kami sa umaga. So sabi, like a cow chewing the cud. Ano ba yung baka na nangunguya? Di ba, makikita natin siya, nguya ng nguya, ayun. Ibig sabihin nun, kinakatas niyang mabuti yung kinakain niya. Di ba? Pupunuin niya yung bibig niya, pagkatapos yun, nihiga doon sa koral niya, at makita mo, nguya siya ng nguya. Ganun yung sinasabing meditating. Buong maghapon, iniisip-isip mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, ng baon-baon mo yun. Amen? At sabi dito, speaking the internalized word, not just silent thought. Hindi lang iniisip-isip, kundi binibigkas-bigkas mo. Panginoon, ano ba yung sinasabi mo doon sa akin? Sa iyong salita, Lord. Pagkatapos mong nakuha yung sustansya ng salita ng Diyos, idinideklara mo yun sa iyong buhay. Amen? At hindi lang idinideklara, deeply process. Ano po? Dahil inisip-isip mo, sinasabi ng bibig mo, and it is already rooted in the heart. At ano po yung susunod doon, it will be expressed in your action. Amen po ba? Katulad nung pinipreach natin ngayon, yung naririnig nyo ngayon, ba pinapakinggan nyo? Kaya nga pagpupunta kayo dito, yung mga telepono nyo, isara nyo. 30 minutes, 1 hour lang na makikinig. Amen po ba? Para process mong mabuti. Hindi pumunta ka dito, hawak-hawak mo telepono mo. Kaya pagkatapos ng tanungin mo, ano yung mensahe? Hindi na nalaman. Kaya nga tayo pumupunta dito para marinig ang salita ng Diyos, di po ba? Mabigyan ng instruction, maliwanagan ng isipan natin. Kaya, isara muna natin yung mga telepono natin. Amen po ba? At makinig tayo. At sabihin mo sa katabi mo, huwag mo kong kakausapin dahil nakikinig ako ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So magiging successful daw tayo. Hindi lang successful, prosperous pa. So prosperity, ibig sabihin, nananagana ka. Pero yung success, meron kasing maraming pera pero hindi successful. Tama? Bakit? Sa isang Kristiyano, ano po ba definition ng ating success? May tinapik tayo last year nito. Sabi, success is to become what God wants you to be and to do what He wants you to do. And to hear Him say, well done, my good and faithful servant. Diba? Yun ang success para sa mga Kristiyano. So, paano tayo magiging successful kung hindi natin alam yung salita ng Diyos? Amen? Kaya kung ngayong taon na to magsisimula po tayo, no? Ang Biblia po, kung babasahin mo siya ng 3 chapters a day, matatagpos mo siya mula Genesis hanggang Revelation. 3 chapter. Ano po? At ang sabi, ayon po sa mga pag-aaral, ang isang pinakamabagal magbasa na tao, baka yung grade 2, makakabasa ng 200 words per minute. 200 words per minute. So, yung palang 200 words per minute mo, at kung babasahin mo ang Bible sa loob ng 15 minutes, mababasa mo 3 chapter. Pinakamabagal na basa po yun, ha? No? So, ibig sabihin, kung maglalaan ka lang ng 15 minutes, bawat araw ng iyong buhay, mababasa mo ang Biblia magmula
Genesis hanggang Revelation. Tapos yun. Kung gusto mo naman, 7 chapters, mga 30 minutes, 2 beses mo mababasa yung Bible sa loob ng 1 taon. No, bakit ba natin kailangan basahin yung Biblia? Para daw masunod natin ang mga nakasulat doon. At doon tayo magiging successful. Amen, matagumpay. Kasi magiging katulad tayo ni Kristo. Bakit? Ang salita ng Diyos, ang pagkain ng ating mga kaluluwa, and then we began thinking like Jesus. Diba? Pag ikaw po ay naguguluhan, sabihin mo, I have the thoughts of Christ, I have the mind of Christ. Amen? At alam nyo ba, merong isang tao dito. Ito, si J. Paul Getty. Sino po ba siya? Pinakamayaman yan nung kanyang panahon sa buong mundo. Alam niyo ba na siya po ay isang Christian at nagbabasa po siya ng Bible. Ngayon, maybe nasa siya sa Book of Exodus. Yung bang si Moses, hindi ba naman panahon na yun, yung parao, pinapapatay lahat yung mga batang lalaki. Sabi sa mga kumadrona, pagka ipinanganak, batang lalaki, tapon nyo sa ilog Nilo, patayin nyo. Ngayon, ang nanay ni Moses, si Moses, ay nakita niya ang baby. Tinago-tago niya. 3 buwan. Pero hindi niya matago. Nilagay po niya sa isang basket, di ba? Na nilagyan niya ng alkitran, tar, pitch, at saka tar. So, nung binubulay-bulay niya, sabi niya, kasi negosyante, pitch at saka tar is the byproduct of oil, langis, no? So, sabi niya, may langis doon sa lugar na yon. Ngayon, dahil negosyante, Christian pa, nakipag-usap po siya doon sa lugar na, sa Saudi Arabia, sa founder ng Saudi, 1949. Ano po? Binayaran po niya ng $10 million. Ano po, yung king ng Saudi Arabia. Humingi siya ng permit para mag-explore ng langis, doon saan lang lupain. Kasi doon, si Moses na pinag-aralan po niya yon, kabubulay-bulay niya ng salita ng Diyos. So, habang nag-explore po siya, alam mo, inabot po ito, ano po ang hinahanap niya? Langis. Kasi nga, byproduct yung ng langis yung alkitran, na idinikit doon sa basket ni Moses. At alam niyo po ba, from 1949 to 1953, 4 na taon, nagdi-drill po sila ng oil, ay nahanap niya ang langis doon sa Saudi na hindi nila alam na meron doon. At ngayon, di ba, ang Saudi napakayaman dahil sa langis. Sa kanya, siya pala ang nag-drill ng oil doon. At dahil po siya po sa kanyang pagme-meditate, pinaunlad siya ni Lord. Naging prosperous po siya. At itinatag ang Getty Oil. Nung kanyang panahon, yun ang the best na player sa oil industry. Major player po siya. So, nagbibigay ng direksyon ang Biblia. Amen po ba? Nagbibigay po siya ng pamamaraan para tayo ay umunlad. Amen? Nandoon ang mga kapayapaan na hinahanap natin, ang joy, prosperity. Read the Bible. Kaya po inuutos sa atin ng Panginoon, read the Bible this year, 2026. Amen? Amen po ba? Kung gusto niyo mo mas mabilis, ang Biblia daw, pag binasa mo ng dire-diretso, walang patid, mababasa mo siya sa loob ng 2.5 araw. Walang tayuan. Walang tayuan, di ba? Ay, hindi ka na pumunta ng CR, hindi ka nakakain. Bakit mo naman gagawin yun? Gawin mo dahan-dahan at unawain natin ang mga sinasabi ng Panginoon. At sa gayon, uunlad tayo at magtatagumpay. Amen po ba? Magagawa natin, pinapagawa ng Panginoon. And you will become the person that you want, that God wants you to be. Ano yun? Malaya. Malayang sumunod kay Jesus. Hindi alipin ng mga bisyo. Kaya mong pagtagumpayan ng mga tukso. Amen? Lumiliwanag ang isipan mo pag binabasa mo yung Biblia. Amen? At tayo po ay nagiging liwanag, asin ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. So that is
God wants us to experience this year of 2026. Amen po. So ano po yun? These are the living promises of God. Amen? Doon sa binasa natin. God will give you new territory. Amen? Wag ka nang mag-alinlangan. Wag ka nang matakot. At lawakan mo po ang iyong pananaw. No one can stand against you. Amen? All the days of your life, you will be prosperous and successful. Yan po yung mga pangako ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your holy name, Father God. We worship you, Lord. You are faithful, O God, and true, Lord. Ikaw na nga ako na tutuparin mo lahat ng pangako mo, Panginoon, sa amin. Hindi ka nagbabago noon ngayon at pakailanman. Thank you, Lord. Increase our faith, O God. Bigyan mo ulit kami ng pag-asa, Panginoon. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yes, oh God, hallelujah. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, joined with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. You are faithful and true, O God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat, Ama, sa mga narinig naming mensahe. Napakasarap, Lord. Hallelujah, na malaman at panghawakan ang mga pangako mo dahil hindi ka nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Tulungan mo kami to forget the things in the past, O God. Hallelujah. At muling bumangon, Panginoon. Bumangon dahil, Lord, sasamahan mo kami sa bawat hakbang namin, Panginoon, sa buhay na ito. Kung meron man, Panginoon, na mga discouragement, huwag mo pong hayaan na sino man ay aatras or, Lord God, manghihina, Panginoon, at Lord, mawawalan, Panginoon, O God, ng pag-asa. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na lumakad, Panginoon, na nagbibigay ng kaluwalhatian sa dakilang pangalan mo, that we will be changed from glory to glory, O God.
Hallelujah. That we will be, Lord, the salt and the light of the world, O God. And you are going to prosper us. Tulungan mo kami ma-inlove sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na ngayong taon na to hindi lilipas ang 2026 na hindi namin mababasa ang banal na kasulatan from Genesis to Revelation, O God. Thank you, Lord. Give us the hunger and the thirst. Tulungan mo kami na iwan ang mga bagay na sanlibutan na hindi makakatulong sa aming paglago, Panginoon. Na hindi makakatulong, Panginoon, sa aming pag-unlad. Tulungan mo kay iwanan ang mga social media, Panginoon, O God, ang mga bagay, Panginoon, Lord, dyan sa mga games, mga internet games, mga bisyo, Panginoon, ang mga tao, Lord, na naghihinder, Panginoon, sa amin. Tulungan mo kami, Lord, ang kalaban lang namin, sarili namin, Panginoon. Lord, change our mind through your word, O God. Maraming salamat po, Panginoon, and I release blessing upon your people. Lord, let there be a leveling up, O God, of their faith. Lord, let there be an increase in territory. Panginoon, pati ang church ng Acts, Panginoon, this year, we will produce many souls, O God, believers in the Lord Jesus Christ, Panginoon. At ang kingdom mo ay lalaganap, Panginoon. Maraming cell group leader, O God, ang maipoproduce namin, Panginoon. Tulungan mo kami to execute, O God, this strategy this year, Panginoon, na magdadala kami ng kahit isa lang na kaluluwa, Panginoon, para sa iyong kaharian. Maraming salamat po, Panginoon, for the Holy Spirit is with us to empower us. The Holy Spirit is with us. Hallelujah. That we will see many miracles. Panginoon, maraming himala. Panginoon, makikita namin kagalingan, O God. Kalayaan, Panginoon, sa bandage ng kaaway. At Lord, we will be fruitful, O God, this year of 2026 and beyond, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo pong kapurihan, kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen at amen. Praise the Lord. Amen. Makakapo na po tayo. At